Sa isang tahimik na bayan, may kumalat na balita tungkol sa isang green na van na palaging nakaparada malapit sa eskinita ng paaralan at palengke. Hindi ito ordinaryong sasakyan. Ang mga sakay nito ay hindi mukhang masasamang loob. May lalaki at may babae, pawang mukhang disente at maayos ang bihis. Hindi sila nakamaskara, hindi rin mukhang nakakatakot. Ngunit sa likod ng kanilang ngiti, may nakaabang na panganib. Si Ella, 10 taong gulang, ay pauwi mula sa tindahan nang mapansin niya ang isang babae na tila nahihirapan sa dala nitong mga grocery bag. "Iha, maaari mo ba akong tulungan? Napakabigat ng dala ko," sabi ng babae na may malumanay at magiliw na tinig. Walang malay si Ella sa panganib. Lumapit siya, nag-alok ng tulong. At sa kanya napansin ang lalaking nasa loob ng green van, nakatitig sa kanya. Sa isang iglap, naramdaman niyang may humawak sa kanyang braso. Malakas. Hindi ito simpleng paghawak, ito'y panggigipit. "Sumakay ka na, tutulungan ka naming makauwi," bulong ng lalaki habang pilit siyang hinihila papasok sa van. Nanlaki ang mata ni Ella. Ito na ang sinasabi sa kanila ng guro niya. Huwag basta-basta lalapit sa di kilalang tao. Sa takot, nilakasan niya ang kanyang sigaw. "Tulong! Tulong po!" Sa kabutihang palad, isang tindera sa kanto ang nakarinig at agad na tumawag ng pansin. "Hoy! Anong ginagawa niyo sa bata?" Nagkagulo ang mga tao. Isang tricycle driver ang mabilis na lumapit at hinampas ang gilid ng van. Dahil dito, napilitang bitiwan ng lalaki si Ella at agad na pinaandar ang sasakyan. Humagibis ang green van na wala sa isang iglap. Ngunit hindi nakalimutan ng mga tao ang mukha ng mga sakay nito. Isinumbong nila sa barangay, ikinalat ang impormasyon, at mas naging alerto ang buong komunidad. Moral lesson: huwag agad magtiwala kahit pamukhang mabait ang lumalapit. Hindi lahat ng humihingi ng tulong ay nangangailangan ng tulong. At hanggang ngayon, may mga ulat pa rin ng isang green van na gumagala sa iba't ibang bayan. Kaya, maging mapanuri, maging alisto, at huwag basta-basta magpapaloko.